para makita sa atin yung binagong buhay. Yung binagong buhay na yun ang gagamitin natin. Uniform tayo. Ilan lang tayo dito? Ilan tayo dito? O 30 plus. Uniform tayo dapat. 30 plus, plus 1, 60 na kagad tayo. Kasi nakita ng kapitbahay mo, si Ana, ginagawa ang buhay niya. Ano ba sikreto mo? Di ba? Minsan, nasa bahay ka. Buhay yan, anak ko. Pero hindi naman nakikita ng nanay mo ang iyong pagbabago. Hindi ka naman talaga binago ng Diyos ang buhay. Ang pagiging Kristiyano at salita ng Diyos, simple lang ito. Hindi naman kailangan mag-master ka sa kung anong mga masteral dyan. Ako ay hindi nag-masteral, pero nag-master ako sa salita ng Diyos. Nakita ko dito na simple lang ang gustong ipahatid ng Diyos sa atin. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Tapos, dahil ang tao, ang totoo po, the historical of the Bible is repentance. Dahil yung tao at saka ang Diyos, naghiwalay yan dahil sa kasalanan. Ang gusto ng Diyos, magsisi, magbalik loob, para mabago ang iyong buhay. Wala naman ibang aral eh. Ngayon, gusto ko malaman natin lahat na magbago tayo. Tingnan mo dito, parang mapatawad ang iyong mga kasama sa bahay. Sa verse 19, ganito. That God was reconciling the world through Himself in Christ, not counting men's sins against Him. And He has committed to us the message of reconciliation. Kung gusto mong mapatawad ang iyong kasama sa buhay ng Diyos, ipakita mong binago ka ng Diyos. Kasi siya, sasampalataya din. Sasampalataya yan. Kapag ikaw ay halimbawa, ang nanay mo, tatay mo, ayan ay hindi binabago ng Diyos. Yan ay hindi nakikita ng Diyos ang kanyang buhay na binago dahil sa atin. Pero nung ang tayo ay binago ng Diyos, yung mga anak natin sumusunod yan. Nakuha niyo po, sumusunod yan. Kahit hindi mo sabihin, nagbabasa ka ng Biblia na nalangin ka, susunod yan. O saan makikita sa Biblia? Bibigyan ko ngayon ng 1,000. Saan makikita? Ang kapag naglilingkod ka sa Diyos, ay sumusunod ang iyong mga anak. Kawikaan, chapter 20, verse 7. Kapag ang isang tatay ay naglilingkod sa Diyos, mapalad ang kanyang mga anak na siya ang sinusundan. Kaya kung hindi mabago ang iyong buhay, ay wala kang pag-asa doon sa mga anak ko. Sabihin mo na, yung mga anak ko, lalaki ito ng talagang masunurin sa Diyos. Pero hindi naman nababago ang iyong buhay. Huwag kang aasa. Huwag kang aasa. Tingnan mo dito sa pangatlo natin. Sa verse 20. We are therefore Christ's ambassador, as though God's were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Kung ikaw pala'y binago na ng Diyos, para ka ng Diyos kung magsalita. Para ka na palang Diyos magsalita. Dahil sa mabuting pananalita mo, magandang pananalita mo, yun ay bunga ng Espiritu. Na iyon ang nagliligtas. Saan makikita na ang taong Chris 22 to 23, ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kainahunan, kabutihan, kabaitan, at pagpipigil sa sarili. Ay kung mayroon tayo noon, maliligtas ang ating kapitbahay, ang ating kapwa. Tandaan niyo po, ang gagamitin ng Diyos ay ang binago mong buhay. Wala naman iba. Huwag na po kayong masyadong umaral.
kung ano-ano pang inaaral. At sinasabi ng Biblia, ang gagamitin natin ay yung binagong buhay. Kasi doon sa makikita mo sa Camarines-Sur, ang mga tao ay halos hindi nakapag-aral sa mundo. Pero, ang nagliligtas sa kanila, grade 3 lamang. Ang nagliligtas sa kanila ay grade 3. Grade 3. Matanda na, pero grade 3 na lang inabot niya. Ipinamuhay niya ang salita ng Diyos. At nakita ito ng maraming mga tao. Kaya siya mayroon doon tinatawag na kapilya, church. Marami ang mga sumusunod sa kanya. At sabi niya, huwag niyo akong sundan, kundi si Kristo ang sundin niyo. Kaya, hindi sa galing ng tao ang paghawak ng ministry, kundi ito ay sa binagong buhay ng Diyos. Tandaan po natin, uniform tayo dapat. Kaya kung mayroon pa ditong hindi binabago ng Diyos, mayroon pang kasalanan na tinatago, ay isuko natin ito para tayo mabago ng Diyos ang ating buhay. Hindi kayo babaguhin ng Diyos hanggang mayroong kasalanan itinatago ninyo sa inyong mga puso. Sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa inyong puso. Ang Diyos ay nakatingin sa inyong puso. Isuko natin itong lahat. Isuko po natin ito. Dahil kung isuko natin ito, doon magpapasimula yung panibagong buhay. Kaya nga, the old has done. Wala na yung dati. The new has come. Yung bagong buhay na yon, itong bago na, ito na yung gagamitin natin. Bakit gagamitin natin ang bago na? Si Kristo kasi ang nakikita doon. Ay, sabi nga ni sa Bicol Diyos kaya talagang ikaw ay tatauman, kundi nakikinig sa buhay yung mama niya. sabi sa Camarines